sinasabi ko sa iyo na yung kanilang ginawang batas ay anong tawag ba ron? Mababaw. Hindi lamang mababaw parang kalabisan lang Dahil na hindi naman kailangan gawin yun sapagkat ang daming mga batas na umiiral na. At kapag binasa mo yun, wala namang nabago at wala namang hindi nabanggit sa kanya na yung Quadcom nakapag-file na ng isang panukalang batas tungkol sa extrajudicial killings. Pero kung halimbawa yung pagbili ay dahil na rin sa tungkulin na gumawa ng panukalang batas kasi in aid of legislation hindi sana tumigil na, hindi ba? Sapagkat meron ng panukalang batas Pagamat yung panukalang batas na yun, ako sa sarili kong panukat, maraming sablay yun hindi ko lang kayang i-discuss ngayon sapagkat matagal ang discussion yun. Baka mamaya 2 kabanata ang ating ang maubos natin. Kasi napakaraming inconsistencies nung kanilang ginawang ginawang panukalang batas na sa aking tingin ay parang spur of the moment lang ibig sabihin, hindi naman sila talagang gumagawa ng batas Quadcom hearing. Malinaw pa sa sikat ng araw yung mga dahilan na kanyang ginamit, Admar Hello? Go ahead po. Yung una ay sinabi niya sa pamagitan ng kanyang abogado na wala na siyang tiwala. Ibig sabihin, nagdududa siya doon sa integridad, independence, and probity ng Quadcom na magsagawa ng inquiry in aid of legislation. Yung kanyang binanggit at sinundan pa ng isang pahayag na ito kanya ginagamit nyo lang na political ploy para ako'y asuntuhin sa mga bagay, sa mga krimen na hindi ko ginawa. So malinaw yung kadahilanan na nagdududa na siya, may pag-aalinlangan na siya. Yun ang una. At marami pang iba, katulad nung sinabi niya sa magitan ng abogado niya na dalawa din sa chairman ng Quadcom ay tahasang sinabi na si Pangulong Duterte ay talagang liable sa mga krimen na kanilang ipinararatang sa kanila. Sa mga tid, kung ikaw ay meron ng prejudgment sa isang tao, bakit mo pa siya paghatawag? Kumbaga, wala na siyang makikita na anumang hustisya doon sapagkat pinatulan na siya hindi ba? Yung mga pananalita na yan ay hindi akin, Admar, sinasabi ko lang, nabasa ko yung sulat ng abogado na ang lahat ng mga yun ay nanggaling din kay dating Pangulong Duterte. At pangalawa, sabi niya, para makatipid naman kayo ng panahon at saka ng resources, mas mabuti siguro kanya kung humingi na lang kayo ng stenographic notes sa Senado. Kumuha lang kayo ng transcript sapagkat yung pinagsasabi ko ron extensively kanya, siya rin naman nagsasabihin ko dyan kung sakasakaya. Sa mga tid, baka gusto nyo na lang kumuha ng transcript para sa ganun ay maging referensya ninyo at makatulong din naman sa inyo. Yun ang kanyang At pagkatapos, pinakakala ninyo kanya na ako'y nakagawa na ng mga iniisip ninyong mga krimen na siya ng dahilan kung bakit kayo nagtatawag ng ganyang klaseng pagdinig. Bahagi na lang ninyo kanya sa Department of Justice yan sapagkat yan naman ang dapat nakapuntahan ng mga pangyayari. Ang ibig sabihin ng dating Pangulo, yan naman ang nakalatag na tuntunin sa ating mga batas kapag
nakakalap kayo nang inaakala nyo may bidil sa laban sa akin. Nandiyan naman ang National Prosecution Service nasa ilalim ng pangangalaga yun ng Department of Justice. Kasuntuhin nyo na lang ako. Di ba yun ang dapat na kapuntahan ng lahat ng mga yan? At bakit kasi kinakailangan pang magpunuang prosecutor pa yung Quadcom? Kumbaga, yan ang ibig niya sabihin. Bakit kayo pa? Meron namang mga opisina na may mandato na ganyan ang kanyang gawain. Hanggang sa halimbawa, kung kinakailangan ako humarap sa korte, di din tayo na magkita-kita. Yun ang naging pahayag niya sa ngayon doon sa sulat na aking nabasa na kinote ng ating mga pahayagan, Admar. Opo. So, yun ang aking pantaya doon sa aking pagkakabasa doon sa sulat. Opo. And nabanggit nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sapat na yung kanya mga sinabi doon. Ilang oras nga siya na talagang nabigyan ng pagkakataon na makapagsalita. And doon sa mga, kung na-monitor po ninyo yung sa Quadcom na mga pagtatanong, hindi po ba nasagot na rin ni dating Pangulong Duterte ito? At kumbaga, wala na ring patutunguhan kasi nga, meron na lahat ng mga tinanong ng mga senador hinugot din yun mula sa congressman doon sa Quadcom hearing. Hindi lamang yun, siguro nakalimutan lang ng dating Pangulo o maring hindi niya nakita o hindi nabanggit sa kanya na yung Quadcom nakapag-file na ng isang panukalang batas tungkol sa extrajudicial killings. Pero kung halimbawa yung pagdinig ay dahil na rin sa tungkulin na gumawa ng panukalang batas kasi in aid of legislation, hindi sana tumigil na, hindi ba? Sapagkat meron ng panukalang batas Pagamat yung panukalang batas na yun, ako sa sarili kong panukat, maraming sablay yun hindi ko lang kayang i-discuss ngayon sapagkat matagal ang discussion yun. Baka mamaya 2 kabanata ang ating ang maubos natin. Kasi napakaraming inconsistencies nung kanilang ginawang ginawang panukalang batas. Na sa aking tingin, parang spur of the moment lang ibig sabihin, hindi naman sila talagang gumagawa ng batas Ibig sabihin, dahil nga hindi naman in aid of legislation, malinaw naman na in aid of prosecution itong kanilang ginagawa. Para lang walang masabi. Mga taong katulad mo, Admar, na akala ko ba kayo ay in aid of legislation, bakit wala kayo napilitan silang gumawa. At kapag yung ginawa nilang batas na yun ay susuriin natin, abutin tayo ng 2 linggo siguro i-discuss natin yung Admar. Opo. Tsaka isa pa sa mga nakita ng dating Pangulo, hinatulan na siya ng guilty So ano pa yung niya kung dadalo siya kung hindi rin naman makikinig kasi meron ng early pronouncement na talagang liable daw itong dating Pangulo. Yun nga, sinabi ko sa'yo kanina, isa sa dahilan na sinabi niya, 2 sa chairman noon, na sinabi niya na liable siya talaga ng willful killing. At sinasabi nga, yun pa isang ayon dun sa Republic Act 9581. At klarong-klaro naman yung mga krimen na nagawa niya, sabi. Meron ng pre-judgment. Sabi ko sa'yo kanina, ano pa yung katuturan para humarap siya doon, napagtibay na pala nila. At hindi mo na lang ako asuntuhin kung ako yun. Yun nga po. Sir, nabanggit nyo kanina, Congressman, na meron silang panukalang batas. Kaso parang minadali lang for the sake lang na may masabi na, in aid of legislation, meron kaming panukalang batas. Do you think, sir, na itong mga isyong tinatalakay dyan sa Quadcom, may existing na mga batas at yun na lang ang gamitin na sampahan ito ng mga kaso? Yun ang sinasabi ko sa iyo na yung kanilang ginawang batas ay anong tawag ba ron? Mababaw.
lamang mababaw parang kalabisan lang Dahil na, hindi naman kailangan gawin yun sapagkat ang daming mga batas na umiiral na. At kapag binasa mo yun, wala namang nabago at wala namang Opo. Nakikita niyo po ba may direction pa itong Quadcom hearing, Congressman? Pang-10 na po nila itong pagdinig. Kamakailan lang. Ikaw lang, nakikita mo walang direksyon Oo. Pero itong ang problema kasi natin ito, marami na ring mga naaabala at talagang yung mga nakakapunta doon, kung ayaw... Opo. Alam mo, Admar, kung ako sa kanila, gagamitin ko ng dahilan yung ginawa ni Secretary Boying Remulla na isang department order yata yun, o department memorandum number 778. Opo. Na kung saan nagtatag siya ng isang task force na ang gawain niya ay para siya sa atin para imbestigahan yung di umanong mga extrajudicial killings na naganap noong panahon ng dating Pangulo. Opo. At kung makikita mo, ang mamumuno dyan, yung pinaka-head ng National Prosecution Service. Ang sinasabi ko sa iyo, ito yung kalipunan ng mga piskal at prosecutor at talasag sa ating bansa na nasa ilalim ng pamamatnugot yan ng Department of Justice. Pwede rin tumulong ng NBI kung kinakailangan. At ang composition niyan ay kasama yata ang isang regional prosecutor at saka siyam na mga opisyalis ng National Prosecution Service. Ito yung piskalya, ito yung prosecution. Ito yung expertise nila. Kung ako sila, para siguro magkaroon na lamang kahit konting kadahilanan na lang para huminto sila. Gamitin na nila yan. Alam mo, ang tagapagsalita nila, mga kababayan, dahil po, nagkaroon na po talaga ng isang task force na sa aming palagay, yan naman po talaga ang dapat at hindi po kami talaga. Kami po kasi ay, ano ba, kung hindi po kasi nalaman kung ano yung nakain namin at nakagawa po kami ng isang Quadcom na ang palagay po namin ay makakatulong. Diba? Ganun siguro. Hirap na rin po kami at mukhang hindi na po namin alam kung saan kami papunta. Ano? Ang title nga po ng aming kung ito po ilalagagawan ng libro, halimbawa, ang magiging title po nito ay Two Bodies, Quadcom. Kaya kami po hinihinto na sapagkat meron na pong task force na nagawa ang ating Department of Justice. Opo. Mas maganda sana na napampatigil na sa kanila. Tsaka may napansin din kasi rin yung ating netizens sa nila kasi yung iba nagmamayabang pa na mas magaling daw sila na mag-imbestiga dyan sa Quadcom. Yun pa nga yung ipinagmamalaki yung isang kongresista nga, no? Pero meron talagang ahensya na may kakayanan at talagang ito yung trabaho nila, yung pag-iimbestiga talaga po, Congressman. Sino nagsabi na sila ay pinakamagaling mag-imbestiga? Kasi one time, tinatanong yung dating PIDEA chief, no? At yung si Kong Hun ata yun, o sa ang nagano kung di ako maalala, pero may isang kongresista na parang tinatanong na so mas magaling pa pala kaming mag-imbestiga kasi pinipilit talaga nila na yung Michael Mabayon or sino yung na involved sa illegal drugs, kaso nga lang walang sapat na ebidensya talaga yung PIDEA during that time na mapagko-connect. Tapos yung isang lang ang chismis lang yung pinagugutan na alam na ang chismis daw na ganito involved sa illegal drugs. So yun yung kumbaga nagbase lang sa hearsay at chismis. At nanindigan yung dating PIDEA chief na si Villanueva na hindi pa kami pwede na manindigan or doon lang yung pundasyon ng aming pag-imbestiga sa mere chismis. Ang magsasabi naman talaga kung sino yung magaling mag-imbestiga, hindi dapat sila, kung hindi dapat yung mga taong nakakakita kung ano yung ginagawa nila. Kasi kung ang panggagalingan
nung salitang magaling silang mag-investigate, sila rin, baka hindi masyadong paniwalaan ng tao. Kasi para sa akin, kung sino yung merong mandato, yun dapat na mag-imbestiga. Kung baga sa gumagawa ng bahay, hindi ka naman karpintero, kunwari, ikaw ay artista, hindi ka po pwedeng gagawa ng isang bagay na hindi mo kabisado. Kung ikaw naman ay hindi naman engineer, hindi ka naman po pwedeng gumawa ng mga building, mga tunay. Kanya-kanyang tayo, may. Kanya-kanyang tungkulin tayo kung paano iniatas sa isang opisina o isang tao ang mga batas na umiiral sa atin. So, ang mga pagsasabi lamang ng legitimacy ng ginagawa mo, yung mga batas na nagtakda ng gawain mismo. Opo. Bilang isang tao o bilang isang opisina. Ngayon, kung hindi naman para sa iyo yun, hindi ka naman korte, hindi ka naman prosecutor, pinipilit mong gawin yun, at pagkatapos sasabihin mo pang mas magaling ka pa doon sa itinalaga ng ating mga batas, baka ako rin pinag-iisip na nila. Opo. At saka ito rin yung napunan natin, yung parang unlimited na yung pag-co-contempt po kung hindi magustuhan yung sagot doon sa mga tinatanong nila, contempt agad yung pantakot po nila at yun yung ginagawa. Wala kasi isang sa mga tinawag doon ng pumunta sa korte, yun ang dapat na recourse nila eh. Dahil ang nangyayari, hindi na nga sang-ayon doon sa legitimate na function ng Kongreso. Ang legitimate function niya kasi, kaya in aid of legislation, ay gagawa ka lang ng batas. Hindi yung ikaw ay mag-iimbestiga kung ang isang tao ay dapat managot sa batas. Hindi yun ang tungkulin nila. Kaya nga napakalinaw in aid of legislation. Pantulong lang, kaya nga tumawag ka ng pagdinig para sana matulungan ka. Para ma-assess mo na yung gagawin mong batas ay katanggap-tanggap at talagang saktong-sakto lang para sa pinatutunguhan o objective ng batas mo. Pero para ikaw ay gagawa lang in aid of legislation, pero yung kabuuan ng lahat ng ginagawa mo ay in aid of prosecution, at saka ka lang kunwari magpapahal ng batas. Hindi ganun. Baligtad yun. Napakaraming mga jurisprudence ang magsasabi, Adman, na kapag ang ginagawa mo na ay ikaw ay mai-encroach mo na yung gawain ng korte, ay tumigil ka na. Kapag hindi po pwede na akuin mo yung gawain ng korte o prosecution sapagkat limitado ang iyong function in aid of legislation. Ganun lang. Ganun. Hindi mo dapat abusuhin yun. Opo. Tsaka itong mga function din ng nasa judiciary natin, nakikita nyo po ba na parang sinasapawan na dito sa ilan sa mga investigasyon po? Hindi naman sinasapawan kasi alam mo, yung ating judiciary, passive yan eh. Hanggat walang magdidemanda at walang pupuntang petition sa kanila, hindi sila magre-react. Ganun ang nature ng ating judiciary. Hindi sila po pwedeng makialam sapagkat na iba yung executive, iba yung legislative, iba yung judiciary. Ang problema lang, yung House of Representatives, ay hindi na sila nangingimi. Alam na nila yung boundaries namin. Alam nila yung limitasyon namin. Pero pinagpipilitan nila. Sana makakita ako isang araw yung mga tinatawag doon. Pumalag naman sila. Lalong-lalo na yung pamamaraan ng pagtatanong dyan, wala ng due process. Hindi ka pwedeng gumamit ng abogado mo. Kasi sabi nila, ang presence ng abogado is only limited to advising the client about his rights. Pero hindi maliwanag doon kung paano gagawin ng abogado yung pag-advise doon sa kliyente ng kanyang karapatan. Kasi maraming pagkakataong nakita ko
Pag binubulungan sila ng abogado, nagagalit yung mga chairman. Paano mo advise? Paano mag-a-apply yung rule mismo na you are limited to advising the rights of your client? Paano? Hindi ka pwedeng bumulong. Pag nakita ka nung isa sa kanila, Mr. Chair, binubulungan ng abogado si ganito. Sasabihin naman ng chairman, huwag mo nang uulitin niya na pakukontempt kita. Ano namang klaseng? Tama ba ito? Kumukuha ka nga ng taong makakatulong sa iyo para ganapin mo yung tungkulin mong makapaggawa ka, makapagbalangkas ka ng batas. Bakit mo sila pinagagalitan? Bakit mo sila tinatakot? Nasa na yung mga karapatang pinagtiwala sa saligang batas na nakayuhat, mga Bill of Rights? Nasa na yan? Wala na. Yung right of incrimination, wala na yan. Binastos na yan. Ibinasura na nila yan. Opo. Tsaka, Congressman, pati rin yung yung magkakaroon pa ng komento na nandyan daw yung abogado para pahabain, para pagkapirahan lang, tapos yung mga legal na mga usapin, hindi lang limited na sa mga abogado kasi nagugugol naman yan. Hello? Yes po, Congressman. Yung pong meron kasing nagsasabi pa, Congressman, na yung mga abogado, lang yan, pinapatagal lang para pagkapirahan lang yung kanilang kliyente. Tapos yung usaping legal, hindi lang limitado sa mga abogado lang kasi pwede naman mag-google yung mga usapin na yan. Ano po komento nyo doon? Ano bang gusto nila gawin? Pati yung legal profession, sila na yung gagawa ng batas? Pati ba yung aktibidad, gawain ng abogado at yung tuntunin ng mga abogado na tanging nagtatakda lang dyan ay Korte Suprema, papasukin ba nila yun? Hindi ba nila alam ang hangganan nila at saka yung mismong tungkulin ng Korte Suprema tungkol sa legal profession? Hindi ba nila alam yun? Maring hindi yan. Sapagat yung 4 na chairman dyan, bagamat mga kaibigan ko yan, yung 4 na chairman dyan, yung isa walang abogado. Kaya nga sabi ko, kapag ganyan, nagkukulumang korte at pinagsama pa yung prosecutory power ng DOJ at wala namang chairman na mamamagitan na halimbawa pahintuin yung pagtatanong, hindi na po pwede yan. Labag na yan, ganito ang dapat mong itanong. Wala Kumbaga sa korte, ang judge, siya yung nag-guide doon sa dalawang partidong naglalaban. At siya yung kumbaga arbiter. Kaya nga ang tawag judge Pero hindi nakikialam yun. Hindi yung judge ang nagtatanong. Yung mga abogado ng partidong naglalaban ang nagtatanong sa bawat isa. Merong magdidirect, merong magpo-cross. Pag merong objection yung kabila, doon lamang mamamagitan at magbibigay ng hatol yung judge. Alam mo, nag-object yung kalaban. What is the objection? Sabi niya gano'n. The question is irrelevant. The question is impertinent. The question has no basis. So, magro-rule ngayon yung judge. Sustain, sabi niya. Ibig sabihin, mayroong basihan yung nag-object. Pero pag sinabi niya, overruled, ibig sabihin, wala kang kapturan. Sige ka, sumagot ka. Sino yun ang tatayong ganun doon sa Quadcom? Merong isang abogado dyan, kaibigan ko, si Congressman Acop. Kaya lang, si Congressman Acop ay vice chair lang. So, hindi siya ang magbibigay ng hatol. Nandun pa rin doon sa 4 na hindi na abogado. Yan ang dilema dyan Yan ang pinaka-dilema ng Quadcom. Kaya nga, hindi nila malaman kung ilang tao pa ang tatawagin at ilang tanong ang dapat itanong. Pero sabi mo nga kanina, tinatanong mo kung meron pang direksyon, ang tanong mo ay rhetorical question. Ang ibig sabihin doon, ang tanong mo, sagot na rin sa kanyang sarili. Opo. Hindi ba? Congressman, yung ruling ba or yung proseso po ba, procedure dyan sa mga hearing sa korte, yan bang ina-adapt ng sa Senado, sa Kamara na style ng pagdinig? Hindi meron tuntunin tungkol sa pagtawag ng
pagtawag ng ng kung sino yung tatawagin, kung paano yung ganito. Pero tungkol doon sa pagtatanong at yung sagot, sino mag-guide sa kanila at kung paano po proteksyonan ang katuwiran o kaya yung karangalan o kaya yung karapatan ng mga tinatanong, wala na silang tuntunin doon. Patunay na korte, merong rules of court na tinatawag para mapangalagaan ng due process. Diyan wala ng due process. Dahil nga wala namang rules of the committee na talagang magpoprotekta doon sa karapatan ng mga tinawag na mga witnesses o kaya mga resource persons.